Magandang araw sa iyo. Alam mo, pag iniisip ko ang Pilipinas, parang isang napakalaking puzzle talaga. Mahigit 7,000 na isla. Ang ganda at tingnan sa mapa, pero ang hirap puntahan lahat, 'di ba? Lalo na yung mga malalayo. Oo, totoo yan. Fragmented talaga. At based na dito sa mga source na pinag-usapan natin, parang ganyan na ganyan yung nararanasan ng mga tinatawag na church planters. Sila yung mga nagtatayo ng mga community sa mga liblib na lugar. So, ang gagawin natin ngayon, sisilipin natin yung mga kwento nila, yung mga strategies na nabuo nila. Interesante yan. Kasi yung mismong heograpiya, yun yung nagiging challenge at the same time opportunity. Tama. Ano kaya yung pinakamatututunan mo rito para sa sarili mo? Okay, sige. Simulan na natin tong paghimay. Grabe pala yung paglalakbay pa lang nila. Madalas daw, eroplano muna, regional hub. Standard pa yan, medyo madali pa. Oo, tapos sasakay ng motor. Alam mo yon yung mga kalsada sa probinsya, minsan maalikabok, minsan maputik, Bako-bako. habal-habal madalas, di ba? Oo, yun nga. Tapos yung challenging, yung bangka, tatawid ng dagat. Yan. Kasi hindi mo kontrolado yung dagat, yung panahon. Exactly. May kwento pa nga dun sa notes mo, di ba? Na-stranded daw sila ilang araw. Oo, meron nga. May isang team, ilang araw sila sa pantalan kasi biglang nagkabagyo ata o sama ng panahon, di maaalis. At yan, yung experience na yan, parang snapshot na yan ng tatlong malalaking hamon na lumalabas sa mga source mo. Una, yung logistics. Grabe, hindi lang basta book ng ticket. Kailangan talaga, sobrang detailed planning. Oras ng eroplano, motor, bangka, tapos yung weather pa. Parang chess game, sabi mo nga kanina, kailangang anticipate mo lahat. Oo, parang ganun. Pangalawa, dahil watak-watak nga tayo, komunikasyon. Ang hirap. At saka koordinasyon. Minsan may signal, minsan wala. So, kailangan mix gamit ng tech kung kaya, pero yung harapan-usap, yung pag-build ng trust, napaka-importante pa rin. Hindi pwedeng puro digital lang. Hindi talaga, lalo sa mga liblib na lugar. At pangatlo, ito, yung pakikipaglaro sa kalikasan. Yung sinasabi mong resilience, kailangan matibay ka. Bilis kang mag-adjust, biglang baha, sirang kalsada, landslide, kasama yan sa package. Gets ko. At itong fragmentation o pagkakawatak-watak, ito talaga yung core ng maraming problema. Kasi nga, sabi sa sources mo, kulang sa tuloy-tuloy na infrastructure. Walang long highway, walang malalaking tulay connecting everything. Natural barriers kasi, dagat, bundok, gubat, malalaki. Kaya yung biyahe, hindi yung usual. Talagang bangka, motor, minsan lakad. Mahabang lakaran pa. Pero alam mo, dito nagiging interesting. Kasi yung hadlang na yun din yung nakpupush sa kanila para maging creative. Dito napapasok yung mga tinatawag mong innovative solutions. Example, yung tech. Dahil nga mahina signal, Ayon ba yung mga nabanggit na satellite phones o kaya yung solar panels? oo yun nga, para may charge, para may komunikasyon kahit papano. Tapos yung digital mapping, hindi lang Google Maps yan. Minsan sila mismo gumagawa ng mapa, gamit GPS, tapos kausap yung mga lokal. Kasi maraming lugar, wala pa talaga sa standard na mapa. Wow! So parang nagiging digital na tulay yung tech kumbaga. Sakto. Pero hindi lang tech ha. Critical din yung pag-embrace sa local knowledge. Sabi sa mga talamo, yung pakikipagtulungan sa mga tigiroon, mga local leaders, mga gabay. Sila yung kabisado ang lugar Hindi lang yung daan, pati yung kultura, 'di ba? Yung mga dapat at hindi dapat gawin. Oo. Kailan safe tumawid ng ilog, paano kausapin yung community elders, mga ganun. Tapos yung collaborative spirit. Importante rin yung pagtutulungan. Hindi lang sila-sila, pati ibang NGOs, LGU, kung sino man yung nandoon na may common goal. So, itong buong experience, hindi lang pala simpleng pagpunta sa A to B. Parang talagang testamento ng katatagan. Oo. At saka resourcefulness, yung pagiging maparaan. Oo. At yung hirap ng biyahe, parang sumasalamin din sa dedication nila. At yung mga hadlang, yun pa yung nagiging trigger para sa mga bagong ideya. Combination ng tech
at local wisdom. Exactly. At para sa iyo na nakikinig, bakit nga ba ito mahalaga? Para sa akin, itong mga kwento mula sa sources mo, pinapakita nito yung universal na diwa, yung pagharap sa anumang fragmented na sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa pamilya. Yung pagiging flexible, yung pakikinig. Oo, yung pag-adapt at paggamit ng lahat ng available na tools, luma o bago, para makabuo ng koneksyon. Hindi lang ito pang remote islands, applicable sa maraming bagay. Hayun. So, nasuri natin based sa materials mo yung mga hamon at mga paraan para makakonekta sa mga hiwa-hiwalay na komunidad dito sa Pilipinas. Grabe yung kwento ng logistics, ng kalikasan, pero higit sa lahat, parang kwento ng human spirit, pagiging matatag, malikhain, at yung willingness makipagtulungan. Tama. At siguro, ang pinaka-takeaway dito ay kung paano yung mga parang balakid, yung fragmentation, pwedeng maging, catalyst, mitya, para sa mas malalim na koneksyon, mas malaking pagbabago. Basta may determinasyon, may respeto sa local context. At bukas ka sa iba't ibang paraan. Oo, hindi lang ito tungkol sa pagtawid ng dagat o bundok. Tungkol ito sa paghabi ng tunay na ugnayan, matibay na relasyon. At bilang pangwakas na palisipan para sa iyo, bukod sa heograpiya, ano pa kayang ibang fragmented landscape sa buhay mo? Mga watak-watak na aspeto sa trabaho, sa community, o kahit sa sarili mong mundo na baka kailangan din ng ganitong klase ng creative at mapagkalingang pagtutulay para magkaroon ng mas matibay na koneksyon at pagkakaintindihan. Isang bagay na pwede mong pag-isipan.